My message today is return to your first love. Amen. Pag sinabing return, it is a verb, it is an action word, meaning magbalik or bumalik ka. Okay? At kanino ka babalik? Saan ka babalik? Babalik ka sa unang nagmahal sa iyo. At sa unang tumanggap sa iyo sa lahat-lahat kung sino ka ngayon. Amen? Return to your first love. Now, we will be reading a passage in the book or Revelation or pahayag po. And ito po yung sulat po na para sa mga tiga-Ephesus or the Ephesians Church. At si Pablo po ay tinatag niya po ito, nakatatlong journey po siya hanggang yung church po ay umayos po. Maraming problema. Alam niyo po pag nagsisimula ng church, hindi po madali. Okay, kahit tayo po na 5 taon pa lang ay nag-uuparan pa rin po tayong nag-uumpisa. Alright, kasi marami ang mangyayari, maraming magulo, maraming conflict. Bakit? Because people within the church are imperfect. Lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may kamalian. Kaya minsan, yung relasyon natin sa bawat isa ay nagkakaroon ng conflict. Pero ang maganda na tinuturo sa atin ng Panginoon ay dapat tayo ay nagpapatawaran. So let's read this passage in Revelation chapter 2 verse 1 to 7. So basahin po natin sa Tagalog. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Efeso. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtatyaga. Alam ko rin na hindi nyo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. Ngunit, ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya, magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nikolaita na kinasusuklaman ko rin. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na spirito sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Amen? Nakita po natin doon na Jesus commended yung mga ginagawa ng Ephesians Church. Amen? Lahat ng mga ginagawa nating maganda at mabuti para sa Diyos, natutuwa po ang Diyos at nagagalak po. Amen? Ang hirap naman na gumagawa ka ng mabuti tapos hindi na-appreciate ng Diyos. Pero alam niyo po ba na na-appreciate ng Diyos ang ginagawa ninyo? Amen? Sino dito gumagawa ng mabuti? Amen? Kung hindi ka naniniwala, baka iba yung ginagawa mo. Ito yung gustong sabihin sa atin ng Diyos. Okay? Nagpapasalamat siya at pinapahalagahan niya yung mga mabubuting ginagawa mo para sa Kanya. Amen? At maging yung kanilang pagsisiyasat at yung kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos, kasi nung time na yon, may mga nagtuturo ng mga kasinungalingan, hinahaluan nila ng kung ano-anong aral, yung aral ni Kristo. At napakatalino nila. Talagang alam nila, galit, hindi, wag natin tanggapin yan. Hindi yan ang aral ni Kristo. Ganun sila. Ibig sabihin, they have the spirit of discernment. May wisdom sila.
Di ba? Ganun din tayo. Ang mga anak ng Diyos ay marurunong. Amen ba? Sino dito naniniwala na sila ay marunong? At walang bobo, di ba? Walang ignorante na mga Kristiyano. Kaya patuloy tayong nag-aaral at nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Pero bakit ganin na lang yung pakiusap ng ating Panginoon? Na parang in verse 4, parang may hinanakit ang Panginoong Yesus after tayo. Minsan alam nyo, parang di ba? Sa opisina ganun din at pakikipag-usap sa ibang tao or ikaw na isang leader. Minsan kapag may gusto ka, may hinanakit ka sa isang sa member mo, it is a good way to communicate na i-commend mo muna yung mga ginawa niya. Magaling ka. Di ba? For example, pag palaging late ang member mo, di ba? Minsan ayaw mo naman sabihin, pagdating niya, "Hoy, ikaw, bakit ka naman late?" Minsan, alam mo, magaling ka. Alam mo, ang galing-galing mo at ang talino mo. Di ba? I-comment mo. Kaya lang, ito yung sisira sa'yo, yung pagiging late mo. Di ba? Minsan parang ganun ang Panginoon Alam nyo, church, ang galing nyo. Ang galing natin kumanta, ang galing natin mag-aral, ang galing natin mag-encourage. Pero ito yung problema natin. Di ba? Ganito yung emosyon ng ating Panginoong Yesus sa iglesia. At sabi niya sa verse 4, sabi niya, "Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo." May kinaayawan ang ating Panginoong Yesus. "Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati." Di ba? Kaya nga may kanta si Gary V nun, di ba? Gaya ng dati. And that song is a song from the heart of God na hinahanap niya yung dating mainit sa kanya, pero nasaan na? Nanlalamig na. Pero paano yun, pastor? Gumagawa naman ng mabuti, nag-aaral naman. Busy tayo sa mga activities ng church, ginagawa naman, kasama naman ako dyan, umaattend naman ako, pastor, ng prayer, umaattend naman ako ng live group mo, umaattend ka nung kung ano, minsan sa social media, nag-ano ka pa, talagang pinupost mo pa. Pero bakit ganun? May hinanaing ang ating Panginoong Yesus na parang nasaan na yung init ng pag-ibig mo sa Kanya. Magkaiba po kasi yung pag-ibig mo sa Kanya kesa doon sa yung gusto mong gawin para sa Kanya. Amen? At kapag hindi po natin nakikita yon, minsan ginagamit yan ng kaaway, very subtle. Ibig sabihin, hindi mo alam, dahan-dahan, hindi mo na alam na lumalayo ka na pala sa Diyos. Hindi mo alam na unti-unti, lumalamig ka na pala sa Diyos. Amen? Kasi ang panlalamig, hindi naman yung isang biglaan, nagyayelo ka na. Hindi po. Pansinin niyo yung ref ninyo, di ba, bago maging yelo. Dahan-dahan po yan, hindi agad-agad. At ganun din po sa puso natin. Hindi biglaan manlalamig ka. Dahan-dahan yan. Hanggang sa makita mo na lang ang sarili mo sa isang sitwasyon na nanlalamig ka na at ang layo-layo mo na pala sa Diyos, na akala mo ang lapit mo sa Kanya dahil sa mga ginagawa mo sa church, sa tingin mo na ginagawa mo na parang tradisyon or parang relihiyoso ka sa ginagawa mo, pero ang totoo, ang layo mo na pala sa Diyos, na hindi mo na siya nakikilala. Kaya may mga bagay na dapat po nating alamin na pwedeng mangyari sa puso natin na pwede po tayong manlamig. Hindi po exempted ang mga Kristiyano po dito. Lalong-lalo na ang pastor, ang mga leaders, lahat po tayo pwede manlamig sa Diyos. Pero kung alam natin yung mga senyales ng panlalamig, alam natin, pwede natin itong lunasan. Tama po ba? Kasi kapag nagkakasakit ka, alam niyo po ba, sabi nga ng doktor, ang lagnat, hindi naman yan sakit Yan po ay senyales na there is something wrong inside your body. Kaya runong ng ating Diyos na nilagay sa ating katawan yan para
para ang tao, alam niya ang gagawin kapag siya ay nilalagnat, kapag siya ay umiinit. Tama po ba? Kasi kapag ikay nilalagnat, ano ba kaya nangyari? May nakain ba ako? Meron ba akong nalanghap? Nagre-react ang katawan natin. At yung lagnat, yun po ay senyales. Ganon din po sa atin mga kapatid. May mga senyales bago ka lumayo o nanlamig na sa ating Diyos. Amen? Signs of cold-hearted Christian. Letter A, love for something else or someone more than we love for Jesus. Mas mahal natin ang ibang bagay or yung ibang tao kesa sa ating Panginoong Yesus. Anong ibig sabihin nun? Idolatry. Iniidolo mo na or hinahabol mo na yung mga bagay na mas higit na importante kesa sa relasyon mo sa Diyos. Sabi nga sa 1 John 2:15-17, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at mga anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Pastor, paano mo masasabi na ang Kristiyano umiibig sa mundo? Minsan kapag may problema ka sa pera, kapatid, pag nagkaroon ka na ng problema sa pera at inalaw ng Lord yung mga challenges na yon. And you know what? Kapag may mga problema tayo sa pera, alam nyo ba na inaalaw din ng Lord yon? Minsan kasi parang kilala lang natin ang Lord. Uy, may blessing. Si Lord to. Pero kapag may problema, uy, utang. Hindi to galing kay Lord. Teka lang kapatid. Minsan inaalaw yan ng Lord. Maaring hindi galing sa Kanya, pero inaalaw niya. Bakit? Because God wants to test your heart. God wants to test your faith. Gusto niyang makita yung ugali mo pagdating sa pera. Kasi minsan, ang tao kapag nagkakaproblema, ang solusyon agad utang. Kaya kapag may nagpa-pop up sa harapan nila na mga opportunity, minsan ginagrab mo. Bakit? Kasi may problema ka nga eh. Ay, baka ito yung sagot sa problema ko. May nag-advertise minsan sa cellphone mo, pagsusugal, ay baka ito yung sagot. Minsan malilin lang tayo ng mundo. Ay, ito nagpapautang. Baka ito yung sagot. Utang ka naman agad. Wala pong masama sa pag-uutang, pero kasi pag Kristiyano ka, kailangan may wisdom ka, hindi agad-agad kumakagat ka. Tama po ba? Kaya minsan kapag may problema tayo sa pera, ang hinahanap natin minsan, yung Bombay. Andiyan na ba siya? Imbes na ang hinahanap natin ang ating Panginoong Yesus, nananalangin tayo. Doon pa lang makikita na natin, pera pa lang ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Ano pa kaya kung ang problema ay yung mga relasyon natin sa bawat isa? Kapag may problema ang mag-asawa, may problema ang relasyon, o pupunta sa kaibigan, maikipag-inuman, pupunta sa mga kaibigan, makikinig sa advice ng walang karunungan. O pare, hiwalayan mo na yan, saba ng ugali. Di ba? Minsan, gano'n ang mga advice ng mundo. Pero kapatid, tignan mo. Masdan mo, siyasatin mo ang buhay mo. Sino ba ang hinahabol mo? Sino ba ang mga hinahangad mo? Or ano ba yung mga hinahangad mo sa buhay? Na maaring makasira sa relasyon natin sa Diyos. At kapag hindi tayo nagmamasid, hindi natin alam, unti-unti na tayong lumalayo sa Diyos. Bakit?
Kasi kapag inalaw mo ang isang bagay sa buhay mo, alam mo ba na nagiging ugali mo yon? At kapag yun ay nakaugalian mo, nagiging kultura mo, at kapag naging kultura yon, nagiging buhay mo na. At kapag naging buhay mo na yon, yung masama ay mabuti na sa paningin mo. At yon ay napakadelikado. Dahil kapag ikaw ay nirebuke, lahat ng depensa ay sasabihin mo, hindi, ganito. Ibig sabihin, nalinlang ka na ng mundo, nalinlang ka na ng kaaway. Kaya dapat mag-ingat tayo, kapatid. Ayaw natin mapunta tayo doon sa isang sitwasyon. Wag mong hahayaan na ang prinsipyo mo ay mabali dahil lang sa pangangailangan mo. Tama po ba? Marami po yan. Marami, lalong-lalo na po sa social media. Pwede kang kumagat sa mga opportunities. Marami na po akong nakitang tao na na-scam ng malaking halaga. Bakit? May mga pangangailangan. Ang pangangailangan naman nila, talaga namang kailangan. Pambayad sa tuition fee, pambayad sa bahay. Kaya lang kapag wala kang wisdom, kapatid, kawawa ka. Kaya dapat lagi mong inuuna ang Diyos, lagi tayong nananalangin at humihingi ng karunungan at kalakasan na nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang iibig sa mundo. Kaya sinabi din dito sa verse 16, ano yung mga hinahangad sa mundo? Yung masasamang hilig ng laman. Okay? Kapag may asawa ka na, hindi ka na dapat titingin pa sa iba. Hindi ka na magnanasa pa sa iba. Okay? Minsan nga sa social media, may lumalabas na mga hindi dapat lumabas. Tama po ba? Hindi natin makontrol yun. Kasi nandun na yun eh. Talagang ganun ang mundo. Kaya lang, sino yung may hawak ng cellphone? Ikaw, di ba? Pwede mo namang scroll up. Huwag mong pansinin. Pero yung, uy, ano to? Di ba? Ikiklik mo pa, gusto mo pang malaman. O, yun na, may pagnanasa. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Yung pangangalon niya, kapag tumingin ka ng may pagnanasa sa iba, ikaw ay nagkasala na ng pangangalon niya. Dahil ang pangangalon niya ay kasalanan na nag-uumpisa sa puso. Kung ang laman ng puso mo ay may pagnanasa sa iba, doon na nagsisimula ang kasalanan. Kahit hindi yan nakikita ng iba, kahit itago mo pa yan, pero walang lihim sa Diyos. Amen? Kaya kapag nakita sa cellphone, anong gagawin? Scroll up. Hindi ikiklik. At titignan mo pa na matagal. Oy, ganon. Ayun na, kapatid. Lalong-lalo na mga young people. Ha? Makinig, ha? At ano pa? Pagnanasa sa mga nakikita ng mata. Ito, madalas to. Pag nakakita tayo yung mata natin, ang daming gusto ng mata natin, gusto nating bilhin. Ay, ang ganda nun, gusto kong bilhin. Ay, ang ganda nun, gusto kong bilhin. Lahat ng sale ata na makita natin, gusto nating bilhin. Lahat ng maganda sa mata natin. Ay, ang ganda nun, pag-ipunan ko yun. Buong ano mo, pinag-ipunan mo. Di ba? Hindi ka na nakapagbigay sa church. Kasi, hindi, pastor, itong ano gusto ko, pag nanasa ng mata. Hindi po masamang bilhin yung mga bagay na magaganda at mabubuti para sa atin. Okay? Pero kung ito ay sumosobra na, kung nakakaapekto na, lalong-lalo na sa pamilya mo, sa relasyon nyo, wala na sa budget, lampas-lampas na, ay kapatid, mag-isip ka muna. Amen? Kasi yung iba, lalo na,
bibili ng cellphone, gusto yung pinaka-latest. Wala naman trabaho, pero gustong bumili ng cellphone. Gusto pa yung latest iPhone 16 or 15. Tama po ba yun? Hindi, pag nanasa sa mata yun eh. Pag nanasa ng mata, nainganyo ko eh. Ganun naman ang advertising eh. Ganun po talaga ang marketing. Ipapakita sa inyo na maganda yon at kailangan mo. Kahit hindi naman. Okay? Kaya dapat, bago mo bilhin, tanungin mo muna, kailangan ko ba talaga to? Mabubuhay ba talaga ako? Kung wala nito? O baka hindi ka mabuhay? Naku, baka hindi ako makatulog nito, bilhin ko na. Naku, nag-iisa na lang. Minsan sasabihan ka pa ng sales lady, ay ma'am, nag-iisang size na lang yan. Okay, yung mga strategy ng mga sales. Pero bilang Kristiyano, kailangan marunong tayo. Amen? At yung last one is yung pagmamayabang sa buhay. Yung mga achievements natin sa buhay natin. Kapatid, kahit sa ministry yan, kahit dito sa church, iba na. Ang dami ko na nagawa sa church. Ang dami ko nang tinulong dyan. Na-promote ka pa sa trabaho, ang ganda na nangyayari sa buhay mo. Alam mo kapatid, kapag yan pumasok sa ulo mo at nagyayabang ka na, ayaw ng Diyos yan. Okay? Yan ay pag-ibig sa mundo. Kasi ang mundo ganyan. They want influence, they want power, they want fame. Gustong sumikat. Diba? At minsan, yan ang maghihiwalay sa iyo sa Diyos. Marami ng tao, napapanood natin sa social media kung paano sila sumikat sa mundo. Halos nasa tuktok na sila ng kasikatan, pero may kakulangan pa rin sa puso nila. Alam niyo kung bakit nilalagay ng Lord yung gano'n? Yung parang may empty ka pa rin kahit yung narating mo ng lahat, marami ka ng pera. Sino dito marami ng pera at sikat na? Wala pa, di ba? Sabay-sabay tayo ha, aakyat na sisikat. Pero sabi nga ng mga napapanood natin is, kahit nakita na naranasan ng kasikatan, marami ng pera, pero meron pa rin kakulangan sa puso. Dahil walang ibang magpupuno nun, kundi ang ating Diyos. Pangalawa po na senyales, insensitive to the Holy Spirit that causes ungodly things to dwell within us. Ephesians chapter 4, verse 30 to 32. At huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating ng araw. Alisin niyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pangbubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. At sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Kaya hindi naghahangad ng masama ang mga anak ng Diyos. Bakit? Meron kang banal na Espiritu. Mula nang ikaw ay na-born again, yung Espiritu mo na patay ay muling binuhay ng Diyos. Ito ay ipinanganak at muling nabuhay. Alam niyo po ba na ang banal na Espiritu o yung Espiritu ng Diyos ay mananahan sa iyo? Dahil siya po ay selyo ng iyong kaligtasan. At alam niyo po ba na ang banal na Espiritu na nandiyan sa mga buhay natin ay laging mag-guide sa atin at magsasabi at magtuturo sa atin ang kalooban ng Diyos upang gawin yung kalooban ng Diyos. Ituturo sa atin ang tama. Kaya ikaw kapatid, kapag nakakagawa ka ng hindi maganda, alam ng Diyos ang laman ng puso mo at alam ng Diyos kung ano rin yung sasabihin niya sa'yo. Kapag ikaw ay may sama ng loob sa kapatiran, may sama ng loob sa magulang mo, may sama ng loob sa kapatid mo, or kung kanino man, ang banal na Espiritu laging magsasabi sa'yo, patawarin mo na yang taong yan.
Laging nagsasalita ang banal na Espiritu. Laging nagtuturo ang banal na Espiritu ng mabuti. Lagi kanyang gustong ibalik doon sa kalooban ng Diyos. Galit na galit ka. Magme-message ka, magpo-post ka sa Facebook. Lalabas mo lahat ng galit mo, ipapahiya mo siya. Pero sasabihin ng banal na Espiritu, itigil mo yan, i-delete mo na yan. Amen ba, church? Kaya ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, maiingat sa kanilang pananalita, maiingat sila sa kanilang gawa. Bakit? May banal na Espiritu na laging umaalalay sa atin. Kaya dapat ang Kristiyano ay hindi insensitive sa boses ng banal na Espiritu. Lagi kang nakikinig. Ano po ba ang gagawin ko, Diyos? Amen? Lagi tayong dumidepende at nagtitiwala sa ating Diyos. Lalong-lalo na sa ating banal na Espiritu. Listen to Him carefully, church. Listen. Because the Holy Spirit will always tell yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya makinig po tayong maigi. Letter C or letter D, nagkapalit, sorry. Becoming content of what we are, instead being driven to become more like Christ. Minsan kontento na tayo sa katayuan. Okay na ako, pastor, dito sa church. Basta na-attend lang ako, okay na yun. Nakakapagbigay naman ako, nakakatulong pa nga ako sa iyo, pastor eh. Okay na yun. Church, this is the command of the apostles and even Christ to us, to walk like Him. Amen? Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ibig sabihin, kapag ikaw ay ligtas na kapatid, meron kang gagawin. Meron kang layunin, meron kang dapat tapusin, meron kang dapat pagpunyagian. Amen? Hindi yung kapag na-receive mo ang ating Panginoong Hesus ay ikaw ay ligtas na, nandun ka pa rin sa simula, nandun ka pa rin sa start. Kapatid, ang buhay Kristiyano ay progresibo. Paangat tayo ng paangat ng level ng pananampalataya natin. Pero kung lagi ka nalang bumabalik doon sa kasalanan mo, kapatid, mag-isip-isip ka, kapatid. Sabi nga, para kang alon. Yung pananampalataya mo, lulusong, tapos babalik ulit. Lulusong, babalik ulit. Di ba ganun ang alon? Pupunta doon sa shore. Tapos babalik ulit sa dagat. Pupunta na naman sa shore. Hindi ka na sumulong, kapatid. Pag ganun-ganon ka lang, sa kakaganon mo, napagod ka sa kakaganon mo, hakbang, atras. Feeling mo, pagod ka na, ang dami mo nang ginawa, pero ang totoo, nandun ka pa rin. Hakbang, atras. Akala mo, ang layo na nang narating mo. Pero pag ganun-ganon ka lang, para ka nang nasa rocking chair. Di ba malungkot po yun? Ang Kristiyano po ay meron pong layunin ng buhay natin. Hindi ka dapat nakokontento kung nasaan ka lang ngayon. Dapat ikaw ay nagiging katulad ni Kristo. Si Kristo, ang dami niya pong ginawa. May layunin po siya dito sa balat ng lupa. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, gayahin niyo ako kasi kinagaya ko si Kristo. Amen. Kaya dapat gayahin natin. Sino ba si Kristo? Dapat kilala natin ang ating Panginoong Hesus.
Kung paano siya namuhay para mamuhay din tayo ng ganon. Umibig siya ng unconditional at ng may sakripisyo. Ganon din ang gawin natin. Pero kung mainitin ang ulo mo, ay, kailangan mo pa ang Diyos. Okay? Kaya kailangan, alam mo kung nasang level ka na ng pananampalataya ngayong kapatid. Amen? Kaya, pilitin mong huwag bumalik sa nakaraan mo. Kaya nga sabi dito, nililimot ko yung nakaraan. Ayoko nang bumalik, kapatid. Kapag may problema ka, huwag na huwag kang babalik sa dati mong sitwasyon. Huwag mong tangkain gumawa ng mga bagay na ginagawa mo nung una nang hindi mo pa nakikilala ang Panginoong Hesus. Binago ka na. Huwag ka nang bumalik sa putikan. Dapat ang buhay natin, kahit may problema, kahit may pagtitiis, gumaganda, nagiging ginto. Di ba? Ang ginto po ay lumalabas yung kanyang pagkaginto kapag siya ay nilalagay sa apoyan. Ganon din ang buhay ng Kristiyano. Amen? Nagniningning ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Next one, obsessed with Bible knowledge, believing that it makes them holy. Katulad ng tiga-Ephesians, ang galing nila. Alam nila kung sino yung mga false teachers. Bakit? Marunong sila sa Bible eh. Minsan ganun din ang modern natin. Alam niyo po ba, ang mga Kristiyano ngayon ay matatalino na kaysa sa mga Kristiyano noon. Talagang marunong na. Dahil lahat ay available na po online. Well-informed. Yan nga po ang tawag sa mga tao ngayon. They are well-informed. Dahil lahat ng pwede mong pag-aralan, nasa kamay mo na. Scroll mo na lang. Kaya lang, ang problema ng Kristiyano, sa dami ng alam patungkol sa Bible, akala nila banal na sila. Dahil marunong sila mag-preach, marunong mag-share ng Word of God, talagang nade-defend pa yung pananampalataya, akala nila sila ay banal na. Maaari. Pero alam niyo po ba na minsan, madalas, ay hindi. Head knowledge lang, nandito lang sa isipan. Kaya kailangan po, hindi lang tayo obsessed doon sa Word of God, kundi obsessed tayo doon sa Diyos. Amen? Gusto natin ng maraming information kasi feeling natin parang ang talino at pag matalino tayo, parang ang tao, wow, tinitingala ka. Wow, grabe, parang perfecto na siya, parang banal na siya. Yan po ang delikado po sa isang tao na marunong na masyadong madaming alam. At minsan titingalain ng tao na feeling nila ay Diyos na sila. Feeling nila sila ay banal na. Kapatid, maghinay-hinay tayo, mag-ingat tayo sa ganun. Na ang ating binabasa at pinag-aaralan patungkol sa salita ng Diyos, hindi natin ginagamit ito para tayo ay magmukhang banal sa harap ng mga tao. Hindi porket lagi kang nagpo-post sa social media ng mga Bible verse, nagsishare ka ng mga post ng iba patungkol sa Word of God, it doesn't make you holy, kapatid. Pero maganda na gawin mo yon. Kasi malay mo, mababasa ng iba. Pero wag mong isipin that it will make you holy. Because, kapag alam mo lang ang salita ng Diyos dito, head knowledge lang, at hindi mo ginagawa, at hindi nakikita sa buhay, alam niyo po ang tawag doon, loko-loko. Alam niyo po ba yon? Ang tawag doon, loko-loko. At walang anak ng Diyos na loko-loko. Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Hindi yan loko-loko. Anak ng Diyos yan. Okay? Kung ano yung binabasa natin, ano yung nauunawaan nating salita ng Diyos, pinamumuhay natin. Amen? Nakikita sa buhay natin. Hallelujah! Kaya sabi sa Titus 1:6, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila ay kasuklam-suklam, masuwayin at walang mabuting ginagawa.
kasuklam-suklam sila sa harap ng Diyos. At ayaw natin yon. Yung sabi, Lord, ang dami kong ginawa. Nag-cast out ako ng demons Tapos sasabihin sa'yo, lumayas ka sa harapan kung di kita kilala. Amen? That's why check our hearts. Amen? And the last one, ito lang po ay mga iilang senyales lang. Last one. No passion for lost souls because we see the world as our enemy instead of our mission field. Minsan, nanlalamig ka na sa Diyos, nanlalamig ka na rin sa mga anak ng Diyos, sa mga kapatiran, at lalong-lalo na nanlalamig ka na rin sa mga kaluluwa na napakahalaga sa mata ng Diyos. Kaya nga sabi, kanina doon sa binasa natin, balikan ninyo yung una nyong ginagawa. Nung nakilala mo ang Panginoong Hesus, talagang nung natanggap mo yung kaligtasan, talagang nabago yung buhay mo. At yung magandang balita na narinig mo, gusto mo talagang i-share sa mga pamilya mo, sa lahat. Sa pinsan mo or sa kanino man, kaibigan mo, sa lahat ng may kita mo na tao. Kulang na lang pati yung daga. Sharean mo ng Word of God. Di ba? Minsan ganun ka-intense yung una mo nakilala ang Panginoong Hesus. Hindi ko sinabing mag-share kayo ng ng Word of God sa daga, pero yung ganun ka-intense na parang kahit sino na lang. Pero habang tumatagal, parang nawawala yun. Nakakalimutan na natin. Parang wala na tayong pakialam sa mga tao na sa paligid natin. At minsan, ang tingin natin sa kanila, kaaway. Bahala ka nga dyan, sama-sama ng ugali nito. Minsan gano'n na tayo sa mga kapitbahay natin. Hindi na natin pinapansin. Pinapansin natin yung ginagawa nila. Oh, kita mo? Sama talaga ugali. Inaaway mo na. Imbes maawa ka sa kanya na hindi pa ligtas ang kanyang kaluluwa. Imbes na maawa ka dahil hindi pa niya kilala ang ating Panginoong Hesus. Kaya gano'n na lamang yung panalangin ng ating Panginoong Hesus dito. Matthew 9:35-37. Nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang mga problema, pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Bakit kakaunti lang ang tagapag-ani? Bakit kakaunti lang ang mga manggagawa sa upasan? Bakit? Dahil ang tingin natin sa mundo ay kaaway. Ayaw na natin silang lapitan, ayaw na natin silang sabihan or sharean ng magandang balita. Nawala na yung pag-ibig natin, nanlamig na tayo sa Diyos. Kaya pati yung layunin, yung commission ng ating Panginoong Hesus, ayaw na natin. Dahil nakakatamad, magastos. Magko-contribute tayo, bibili tayo ng, maglulugaw tayo, magtsatsampurado tayo, magpapakain tayo, magbe-bless. Nakakapagod talaga, kapatid. Wala pong trabahong hindi ka mapapagod. Dahil kahit sa kaharian ng Diyos, nakakapagod din. Pero ang maganda, may eternal reward, may eternal value. Kaya kapatid, huwag tayong manghinawa sa mga taong nasa paligid natin. Maawa tayo sa kanila. Huwag tayo magtatanim ng galit sa kanila kahit hindi maganda yung ginagawa sa atin ng kapitbahay natin. Kahit nagsasalita sila ng mga masasamang salita, maawa tayo imbis na magalit. Amen? Naiintindihan po ba ako? Maawa tayo sa kanila. Kailangan nila ang Diyos. Kailangan sila ng Diyos. At kailangan ka ng Diyos
para makilala nila ang Diyos. Amen? Kaya kapatid, ang ating puso po, ingatan po natin na huwag manlamig sa mga ganitong bagay. Kaya ano po ang gagawin natin? Kaya kung may mga senyales na ikaw ay nanlalamig, ito po ang lunas. Nandun po sa verse 4 ng Revelations, chapter 2. Basahin po natin yung 3 R ng malakas at sabay-sabay. Ano po yung remedy? 1, 2, 3. Remember, repent, and return to your first love. Revelations 2:5. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly, remove your lampstand in its place unless you repent. Kung ikaw nga kapatid, yung birthday mo, nire-remember mo palagi. Uy, birthday ko na bukas. Sineselebrate natin. Ganun din kapatid. Always remember when the last time when God picked you up. Nung niligtas ka ng Diyos. Lagi mong alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Lagi mong alalahanin yung time na pinalaya ka ng Diyos sa utang. Alalahanin mo yung Diyos kung saan pinagaling ka niya sa matinding sakit. Alalahanin mo ang Diyos sa lahat ng mabubuting ginawa niya sa iyo. Always remember God. Huwag tayong magka-amnesia, kapatid. Always remember ang Diyos na gumawa ng mabuti sa iyo. At kung naalala mo, magsisi ka, kapatid, sa mali nating ginagawa. Kung nanlalamig tayo, lumalayo tayo sa Panginoon. Lapit lang tayo, return. Magpakumbaba ka, kapatid. Ang pagsisisi po ay hindi yung sasabihin mo lang, Lord, I'm sorry. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi lang sa bibig, kundi sa gawa. Kung totoo kang nagsisisi sa hindi magandang ginagawa natin, may kailangan tayong talikuran, kapatid. Yun po ang pagsisisi. Talikuran po natin at magbago tayo at gawin natin yung dapat na ginagawa natin, na pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen? It's time to pray for our city. Nalalapit na ulit ang eleksyon. Ang gulo-gulo ulit ng mga media. Balita dito, balita doon. Puro masasamang balita ang naririnig natin. Kapatid, ang mga anak ng Diyos hindi dumadagdag pa sa problema at bigat ng problema ng mundo at ng bansa natin at ng syudad natin. Amen? Ikaw ang solusyon. Ikaw ang ilaw, ikaw ang asin. Ikaw ang solusyon. Hindi tayo mga pasaway. Ipanalangin natin ang bansa natin, ipanalangin natin ang syudad na ito, ipanalangin natin ang bawat pamilya, sa paligid natin, mga tao, lahat, ipanalangin natin. Kasi habang nananalangin ka, maaawa ka sa kanila. At kapag naawa ka sa kanila, sasabihin mo sa akin, Pastor, tara magpa-feeding program tayo. Punta tayo doon. Nakakaawa yung mga ganito. Puntahan natin. I-share natin ang magandang balita. Ang daming may sakit dito sa lugar natin. Pastor, puntahan natin. Amen po ba? Kasi kapag may awa ka, ang awa po, yung habag po ng Diyos, hindi po yan yung parang, ay kawawa naman. Hindi po ganun. Hindi po emosyon yun. Alam niyo po yung awa? Nalulungkot siya sa kalagayan at may gusto siyang gawin para makaalis doon sa kalagayan na yun. Yun po ang totoong awa. At kapag naawa tayo, maawa tayo, may gagawin tayo. Amen? Para makaalis sila sa sitwasyon ng kahirapan, kasamaan, at meron silang marinig na magandang balita na may pag-asa sa Diyos. Amen?